Purihin po ang Diyos. Praise the Lord. So, dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Yung mga hindi po natin na-welcome kanina. Welcome po sa ating Tagalog Online Church. No? Dito po sa Zoom at saka sa Facebook Live. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat ng mga taga-Filipos. Filipos po sa Tagalog, sa English, Philippians. Doon po tayo sa ika-4 na kabanata. I-start po tayo doon sa verse 10. Hanggang verse 13 po tayo. Salamat, Sister Myra, no, sa pag-take note, sa paglalagay sa Facebook yung mga scripture text natin. I appreciate ko. Thank you so much, Sister Myra. Para mabasa din nila. Okay, so doon po tayo. Babasahin po natin siya. Basahin nyo din po, no? Sabay-sabay po tayo. Dito sa Filipos chapter 4, doon po tayo sa verse 10. Ito po yung si Pastor Paul, no? Ito po yung sinasabi niya. Labis akong nagagalak, sabi niya, sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sinasabi niya ito sa mga taga-Pilipos. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahin sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Muli, Panginoong Diyos, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Bibigyan niyo po kami ng dunong pangunawa, Panginoon. Dahil sa aming sariling kakayanan, hindi po namin kakayaning maunawaan ang mga salita mo. Banal na Espiritu, puspusin mo po ang bawat isa sa amin. Kasihan niyo po kami, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, marinig po namin ito at maipamuhay po namin ito, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, na maging obedient po kami, maging masunurin kami sa mga salita mo nang sa ganon, Panginoong Diyos, maging matagumpay ang aming espiritual na buhay. Marami pong salamat. Inilalaan po namin sa iyo ang oras na ito. Mangusap ka po sa bawat isa, Panginoon. At Lord, I acknowledge na kung wala po kayo, hindi ko po kakayanin ito, Panginoong Diyos. Lord, banal na Espiritu, tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng anyong mga salita. Marami pong salamat. Tinitiwala po namin sa iyo ang oras na ito. Kayo po yung maparangalan kaya sa pagkikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon is yung, alam niyo po yung salitang sa English is contentment. No? Contentment. Sa Tagalog naman is kontento. Kontento ka na ba sa kung anong meron ka ngayon? No, yung kontento. Kontento actually, ano din yan po, dyan po yung salita din ng mga Spanish, no? Kontento. No, dapat maging masaya po tayo kung anong meron po tayo. Alam niyo po yung pagiging kontento sa buhay ay hindi po yan natural, no? Yan po ay natututunan po natin sa Diyos na umiibig sa atin, sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kung hindi po tayo makukontento sa buhay, magiging miserable po tayo. No? At hindi kalooban ni God na ang kanyang mga anak ay mabuhay sa miserableng pamumuhay. So dito po sa binasa po natin, ito po si Pastor Paul, no? Si Pastor Paul, sabi niya siya daw ay labis na nagagalak, no? Sabi niya, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, sabi niya, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sinasabi niya po ito sa mga
sa mga taga-Pilipos, yung pinapastulan niya doon na taga-Pilipos, na pinapastulan ito ni Pastor Paul. Sabi niya, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Pero sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Sabi niya, natutunan ko na, tingnan niyo po yun, natutunan ko ng, sabi niya, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So dapat po natututunan po pala yung pagiging kontento sa buhay. No? Kasi sabi ko nga kanina, kung hindi po tayo marunong makontento, hindi po tayo magiging masaya sa buhay. Hindi natin makikita kung anong meron po tayo. No? Sabi niya, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. So, alam niya yung sinasabi niya. Kasi naranasan niya ng maghikahos, naranasan niya na rin managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o maghirap. Ito yung verse 13. Sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Napaka-importante po ito sa buhay natin bilang Kristiyano, no? Na yung pagiging magkaroon ng contentment heart. Yung magkaroon ka ng pusong kontento. Kasi po, pag hindi po tayo nakukontento na magiging, sabi ko kanina, magiging miserable po tayo. Hindi natin makikita yung mga bagay na meron po tayo. So, paano po ba natin gagawin yon? No? Sabi ni Apostle Paul dito, natututunan po ito. Hindi po ito, yung normal sa buhay ng isang tao. Kasi kung titignan po natin yung buhay ng isang tao, gusto po natin yung magkamal ng maraming pera. Di po ba, no? Gusto natin magtrabaho para makuha natin, mabili natin yung mga gusto natin sa buhay. Pero hindi po yung ganun yung kaparaanan ng Panginoong Diyos. Dahil kapag hindi po natin natutunan yung pagiging kontento sa buhay, tuwing meron bagong labas, halimbawa lang, cellphone, may bagong labas na cellphone, gusto mo na naman yun. Hindi ka makukontento kasi nasanay tayo ng parating bago o parating nakikipagpaliksahan tayo sa mga meron dito. No? So, hindi po kalooban ni God yun. Hindi natin makikita or hindi tayo magiging masaya sa buhay kapag meron po tayong discontentment. Ibig sabihin ng discontentment, hindi ka masaya, hindi ka kontento kung anong meron ka. So, paano po natin ito gagawin? So, unang-una, tignan po natin doon sa ikalawang Korinto, sa Tagalog, no? Sa taga-Korinto, punta po tayo sa Corinthians. Tignan po natin doon kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians. So, dito, sabi niya, sa chapter 10 po tayo. Tapos dun sa verse 12. Okay, so paano daw po natin maiiwasan, no? Paano natin maiiwasan yung discontentment? Paano daw tayo magiging kontento? No? Kasi ito po ay natututunan po natin ito sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi kung wala po yung salita ng Diyos, hindi po natin ito matututunan. Okay, so dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, sabi niya, hindi namin ipapantay o ihahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napatahangal nila ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi namin ipapantay o ihahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. No, dito, no, sinasabi ni Pastor Paul na iwasan daw natin ang paghambing-hambing. Paghambing-hambing ng ating sarili sa iba, no? Minsan po
sarili natin sa iba. Kung ano yung meron sa iba, gusto mo, magkaroon ka din. Di po ba ganun po tayo, no? Hindi po daw dapat ganon. Kasi kung ganon po yung gagawin natin, kung anong meron yung kapitbahay mo, gusto meron ka din. May bagong frigider si kapitbahay, gusto mo may bagong frigider ka din. Meron ka na ang frigider eh. May bagong sapatos si kapitbahay, gusto mo may bagong sapatos ka din. May bagong kurtina si kapitbahay, gusto mo may bagong kurtina ka din. Hindi po ganon ang Kristiyano. No, kapag ganun po yung gagawin po natin, hindi po tayo, no, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos at ang tinatawag nga ni God na hangal. Kung ganun po tayo po ay hangal. Kapag ginagawa po natin yun, foolish. Sa English is you're foolish, no? Hindi po ganun yun. Hindi po natin hinahambing-hambing yung sarili po natin. Amen? Kahangalan daw po yun. Kaya tayo po bilang Kristiyano, no, meron po tayong kung ano yung binibigay ni God po sa atin, makontento po tayo. Sabi, actually, may verses dito na babasahin natin mamaya, no, kung meron kang pagkain, kung meron kang damit, okay na yon. Amen po. Kung hihahambing natin yung sarili natin sa mga meron, sa atin, miserable ka. Parating mayroon siyang bagong damit, tuwing may bago siyang damit, miserable ka. Magtatrabaho ka ngayon na magtatrabaho. Imbis na ang trabaho mo lang, 8 hours, mag-overtime ka na mag-overtime. Kasi bumili siya, may bago siya eh. May bago siyang kotse. Gusto ko. Bumili siya ng BMW, bibili din ako ng Mercedes. Ganun eh, no? May bago siyang bahay, bibili din ako ng bagong bahay. Ganun. Ayaw po ni God yun. Hindi po malulugod si God kapag meron po tayong God. At saka hindi po natin makikita or mapapasalamatan yung binibigay ni God po sa atin. Amen po, no? Amen? No? Kasi ang tao, yun na po talaga yun. Yun na yung natural na ugali ng tao. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, no? Iba na po yung kalakaran po natin. No, kukontento po tayo kung anong ibinibigay ni God po sa atin. Mabibigyan po natin ng kaluguran si God kapag po tayo ay nagpapasalamat kung anong meron tayo. Kasi po hindi po tayo, yung word na pasasalamat hindi mo na mapapasalamatan kung anong meron ka. Kasi yung mata mo nakatuon na lang parati dun sa kung anong meron yung iba. Amen po, no? Kasi yung salitang pagpapasalamat, no? You will mamimiss mo yung magkakaroon ka ng grateful heart. Dati, napapasalamatan mo kahit na isang tuyo lang yan no? Isang tuyo, kanin. Nakita mo yung kapitbahay mo, may fried chicken no? Okay na lang yan, amoy-amoyin mo na lang. No? Importante, nagpasalamat ka kung anong meron. Alam niyo po ba yung salitang pasasalamat? Yun po ay nagbubukas ng pagpapala sa Panginoon. No? Kung meron po tayong grateful heart, nagpapasalamat ka sa Panginoon kung anong binibigay niya sa'yo, binubuksan ni God yung pagpapala para sa atin. Ngayon, kung ang nakikita po natin ay yung meron sa iba, hindi mo papasalamatan kung anong meron ka. Di po ba, no? Kaya tayo po, iwasan po natin yung pagkahambing-hambing. Hindi po natin ihahambing yung sarili natin sa iba. Kasi si God may sarili po siyang kaparaanan para po tayo ay pagpalain. Amen? Especially po kapag tayo po ay anak ng Diyos, no? Special yung pagpapala ni God sa atin. Kasi may pabor po tayo sa Kanya parati. Ang kailangan lamang po natin gawin is, paano po tayo magkakaroon nun? Humingi sa Panginoon na may tamang motibo. Amen? Nang may tamang motibo na walang kahalong inggit. Amen? Alisin po natin yun kasi yun po yung mga sagaban sa mga pagpapala ng Panginoon. Amen? Iwasan po natin yung inihahambing natin yung sarili natin. O manalangin ka, Panginoon, siya nga may ganito, bakit ako hindi mo ako binibigyan? Wrong prayers, no? Hindi po tutugunin ni God po yun. Dapat po maging masaya po tayo kung anong meron yung iba. Diba no, na sabi ko naman sa inyo, dati, sabi ko, nung gustong-gusto ko talagang magkaanak. Nagkaanak po ako, 38 years old na ako. Ang tagal naming naghintay ni Pastor. Sabi ko nga noon, tuwing makakakita ako ng buntis, hindi ako masaya. Malungkot ako.
Sabi ko, Panginoon, sabi ko, nagbubuntisan na lahat. May mga young people kami na ako na lang yung hindi. No? Yung hinihambing ko yung sarili ko. Miserable ang buhay ko noon. Tuwing uwi ko na, pag galing ako ng church, uwi ko sa bahay, ayan, sinandiyan ba si Ninang Emma? Si Ninang Emma. Pag uwi ko ng bahay, umiyak ako. Niyakap ko si Pastor Edo. Sabi ko, lalo na pag dumarating yung monthly period ko noon, talagang miserable. Kinukumpara ko talaga, gusto ko rin magkaroon ng anak. No? Hindi pala ganun yung sekreto. No? Ang sekreto yung, pag naiinggit ka, lalong hindi ka bibigyan ng Panginoon. Tinuruan ako ng Diyos kung paano. Dapat you rejoice. Maging masaya ka sa pagpapala ng iba. Amen? Pag naging masaya ka, no? Pag naging masaya ka, doon ibubuhos ni God yung pagpapala para sa'yo. Amen? Kasi paano ka mananalangin kung naiinggit ka? Sinasabi mo sa Panginoon yung tungkol sa inggit mo, tungkol sa sama ng loob mo, hindi tutugunin ni God yun. Amen? Kaya nga ang panalangin na tinutugon ni God is yung panalangin, no? Panalangin na may tamang motibo. Lord, sinabi ko, Lord, alam ko, bibigyan mo rin po ako. Dapat lang po akong maghintay sa timing mo, Panginoon. Amen. Alisin mo, Panginoong Diyos, yung mga inggit dito sa puso ko. Alisin mo, Panginoong Diyos, yung mga bagay sa puso ko na pagkahambing-hambing yung sarili ko sa iba. Alisin mo po ito, Panginoon. Dapat po kasi aminin din po natin yung kay God na meron po tayong ganoon. Na kapag inamin mo yan, no, yung grasya ng Diyos, magtatrabaho sa buhay po natin at aalisin niya nga po yun. Gagawin niya po yung dalisay yung puso mo. Amen po. At doon pa lamang ibubuhos ni God yung pagpapala na para sa'yo. Amen? No? Alisin po natin yung naiinggit ka sa kung anong meron sa kapwa mo. Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. So, iwasan po natin yun. So, yung mabuhay na may content, yung contentment or yung contento, no? Yun po ay isang natututunan natin sa relationship natin kay God. Pwede po tayo magkaroon. Kasi tayo po ay anak ni God, no? Kung anak mo, di ba, kahit na ikaw magulang ka eh. Kita mo yung may isang batang kumakain doon ng lollipop. Eh, siyempre, gusto mo, bibilan mo din yung anak mo, di ba? Kasi ayaw mo siyang naiinggit, di po ba? Di po ba, no? Alam ni God kung kailan niya ibibigay yung mga na hinihingi po natin sa Kanya. Alam niya. Basta gusto lang ng Panginoon, maging honest tayo sa Kanya. Amen? Maging honest. Kung may nararamdaman ka man diyang inggit or pagkahambing-hambing sa i-open mo ito kay God. Lord, alisin niyo po ito sa puso ko. Alam ko, hindi po ito nakakalugod. Amen? Amen po, no? Kasi, yun po kasi, kahit ayaw mo man yun na maramdaman, nandun siya minsan kasi makasalanan nga po tayo eh. Nandun siya. Kaya dapat aminin mo lang, Lord, alisin mo po ito. Ayaw ko po ito, Panginoon. Gusto ko po, Panginoong Diyos, mabuhay na kontento ako sa mga binibigay mo sa akin. Pero, di ba sabi ni God, delight yourself in the Lord. No? Maggalak ka sa Panginoon. Ibibigay niya yung mga pangangailangan mo. Yung kagalakan mo dapat is hanapin mo sa presensya ng Panginoon. No? Kapag ginawa po natin yun, ibibigay niya pati yung mga desire ng puso mo. Yung mga minimithi ng puso mo, ibibigay din niya ni God. Kasi mabuti po siyang Diyos. Amen? Parati ko po itong sinasabi sa atin, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Para ma-appreciate mo lahat ng mga ginagawa ni God sa'yo. No? Ibinigay niya na po sa atin yung pinakamagandang regalo eh. No? Si Jesus. Best gift na yun eh. Kaya walang duda na mahal po tayo ni God. Minsan po nasa atin lang talaga yung problema. Amen. So matutunan po natin yan. Matutunan po natin maging kontento kung ano pong meron tayo. Amen. Praise the Lord. No? Napakabuti po ni God. Paano naman, Pastor? Paano naman kung gusto ko rin ng bagong damit? Pwede naman humingi. No? Pwede po humingi kay God kapag tama lang po yung motibo natin. Hindi yun, may bagong damit si sister. Gusto ko rin, Lord, may bagong damit ako. Yung gano'n, no? Pwede naman po humingi. Basta tama lang po. Basta iwasan po natin yung ihahambing natin yung sarili natin sa iba. Yun po kasi yung sabi ko nga, yung danger noon is hindi mo na mapapasalamatan si God kung anong meron ka. Amen? Hindi mo na yun makikita. Hindi mo na siya mapapasalamatan kasi parati yung mata po natin is nasa iba kung anong meron sila. No? Yung
kasi yung word na pasasalamat, sinabi ko kanina, no? Yung grateful heart, yun po yung nagbubukas sa kamay ng palad ng Diyos para ibuhos yung pagpapala sa atin. Amen? At grateful heart, makikita po natin yan doon sa 1 Thessalonians or Taga-Thessalonica, chapter 5, verse 18. Tignan po natin doon yung sinasabi ng tungkol sa word na pasasalamat. Okay, so dito sa chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, dito sinasabi niya, at magpapasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Magpasalamat daw tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, meaning to say, hindi lamang kapag meron tayong bago. Di ba? Kahit na anong meron po tayo, no? Pasalamatan po natin siya. Salamat po, Panginoong Diyos. Minsan, ang pinapasalamatan lang po natin, yung halimbawa, yung may araw. No? Kapag umuulan, umuulan na, Lord! Umuulan na naman! No, ang bilis-bilis po nating mag-react no sa mga bagay na gano'n. No, kahit ano pong anong sitwasyon po natin, marunong po tayo magpasalamat. Yun po kasi yung nagbubukas ng pagpapala para sa atin. Dito sa verse 16, sabi niya, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? In good times and in bad times, matuto po tayo magpasalamat sa Diyos na umiibig sa atin. Amen po, no? Kaya ugaliin po natin yan. Kung anong meron kang isang salop na bigas, salamat, Panginoon. Meron kang isang gatang na bigas, salamat, Panginoon. Amen? May ulam kang masarap, salamat, O Diyos. Hindi masarap yung ulam mo, salamat, Panginoon. Kung ikaw, alam niyo po, napaka-bless po pa rin natin. Napaka-bless po natin. Kung ikukumpara tayo sa iba, no? Sa ibang bansa, no? Tayo minsan, mag-ulam ka lang ng tuyo, naghihirap na. Yung feelings mo, naghihirap ka na. No? Yung feelings po natin, kawawa naman ako, wala akong maipili ng lechon. No, ganun po tayo. Pasalamatan po natin kung anong meron po tayo. Amen? Praise the Lord! Yung sinasabi ko kanina na iwasan natin yung pagkakumpara, no? Kung titingnan lamang po natin, ang dami nating pagpapala. Payag po kayo doon? Madami tayong pagpapala, hindi lamang po natin nakikita. Kung bubuksan po natin yung ating mga mata, spiritual eyes, no? Kung bubuksan po natin yung ating mga spiritual eyes, makikita po natin yung mga pagpapala ni God. Amen? Amen po, no? Yung hininga po natin, napakalaking pagpapala po na humihinga pa tayo. Amen. Amen. Yung humihinga pa tayo, napakalaking pagpapala po niyan. Yung wala ka sa ospital, napakalaking pagpapala po niyan. Amen. Yung meron kang malinis na tubig na iniinom, napakalaking pagpapala po yan. Kasi may mga lugar talaga, no, na talagang kahit na tubig, no, is kulang. Amen. Tingnan po natin lahat yun, nakakaligo ka pa rin araw-araw. Di po ba, no? Kahit na tumataas yung mga bills ng kuryente, bills ng gas, no? Nakakabayad pa rin tayo. No? Yun po yung mga tingnan po natin, buksan po natin yung ating mga mata sa mga pagpapala ng Panginoon. Tingnan po natin kung anong meron tayo at pasalamatan natin sa Diyos. Hindi yung wala. minsan ang inahanap, kaya nagiging miserable po tayo kasi ang tinitingnan po natin is yung mga wala tayo. At kung anong meron si kapitbahay, kaya yun po nagkakaroon tayo doon ng problema. Di po ba, no? Kaya bilang anak po ng Panginoon, no, maging grateful po tayo kung anong meron po tayo. Amen? At yun po ay nagbibigay papuri sa Panginoon. Yun po ay nagbibigay kaluguran sa Diyos na ating sinasamba. Mahal na mahal po tayo ni God kapag tayo po ay marunong magpasalamat. Amen? Marunong magpasalamat. Purihin po ang Panginoong Diyos. Amen? Yun nga, huwag tayong mag-focus lamang doon sa mga bagay
na wala tayo. Doon po sa meron po tayo, doon po tayo mag-focus at pasalamatan po natin ang Panginoon. Yung pangalawa naman po is yung pagkakontento ay natututunan lamang sa Diyos. Nasabi ko na po yan kanina. Natututunan lamang po yan sa Diyos at hindi po yan automatic sa atin. So dito sa verse 11, kung babalikan po natin doon sa Philippians, taga Philipos chapter 4 verse 11 to 12, no? Sabi ni Pastor Paul dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa ako'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahin maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko ang sikreto kung paano masiyahin sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon niya sa buhay, no? Kahit ano yung sitwasyon ni Apostle Paul sa buhay niya, no? Hindi naapektuhan yung relationship niya kay God. Amen? Yun po yung napakaganda po nun, yung hindi naapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. Hindi yung kapag may hinihingi po tayo at hindi pinagkaloob ng Panginoon, nagtatampo po tayo. No, naapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. No, wag pong ganon. Kasi minsan, sinusubok lang tayo ng Panginoon. Kung talaga yung bang gusto natin is si God or yung regalo lang. Yung gusto lang natin. Amen? Dapat hindi po magbabago. Dapat nandun pa rin tayo. Kapag meron po tayong mga pangangailangan, no, ang mga panalangin po talaga natin is mahigpit na mahigpit. Kapag binigay na ni God yun, mahigpit pa rin dapat. Nandun ka pa rin. Huwag po tayong magtatampo sa Panginoon. So, dapat po matutunan po natin yon. Praise the Lord. Ganun pa rin yung indak mong sumayaw kapag nagpapaawit si Brother Mike at saka si Sister Nell, si Brother Arnel at saka si Sister Alice. No, ganun pa rin yung indak mong pagsayaw. No, tayo, alam ko yung mga merong pagpapala, minsan talagang indak na indak eh. Pero kapag nasa pagsubok, mabigat ang kamay pumalakpak eh, no? Dapat ganun pa rin. Ipakita natin sa Panginoon na hindi nagbabago yung mga natin sa Diyos, yung paglapit natin. Alam ko yan eh. Kapag sana testimony na para masabi ko na yung mga isi-share ko. Excited tayo eh, no? Ang tagal-tagal naman mag-umpisa. Late si Pastora ngayon ng 5 minutes. Yeah, ganun eh, no? Pero kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, pag dumating ka na, ang 10:30 ang si 5:30 ang service din sa Pilipinas eh, no? Pag dumating ka na eh, ayan na. Alas 7 na. Tapos na ba? No? Wag pong ganun. Ipakita pa rin natin sa Panginoong Diyos na kahit tayo dumadaan ng pagsubok, excited pa rin tayo. Amen? Tignan mo. Yun po ay ibubuhos ni God yung pagpapala po sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Parati po natin sasabihin sa sarili natin, mahal na mahal ako ni God. No? Sabihin po natin yan sa sarili natin, mahal na mahal ako ng Diyos. At dapat maniwala po kayo na mahal kayo talaga ng Diyos. Amen? No? Nakangiti kayo, pero totoo po yun. Naranasan ko na po yan. Natutunan ko na rin din po kung paano maging masaya sa mga oras ng pagsubok. Sa mga oras na may pangangailangan ka. No? Maging magalak ka lang. Kasi yung sabi ko nga, hindi po nakabase sa material na bagay yung ating kagalakan. Amen? Sabi ko nga po, kahit wala kang pera, masaya ka. May pera ka, masaya ka. May 5,000 ka sa wallet mo or 5 pesos na lang, pareho lang yan. Kasi kay God po nang gagaling yan. Amen? Wala na akong pera. 5 pesos na lang. Ay, kakahiya naman kay Lord, no? Pag may 5,000 ka, ang ngiti mo hanggang dito, no? Sa tenga. Pero pag 5 pesos na lang, no? Hindi na maipinta yung mga mukha natin. Huwag naman gano'n. Nakakahiya naman kay Lord. Amen po, no? Dapat masaya pa rin tayo. Tingnan nyo, yung 5,000 na yan, madudoble pa siya. Amen? Amen po, no? Gawin po natin yan. Ipakita mo. Sabi ko nga, gawin natin proud si God sa atin. Ito yung, diba natatandaan niyo yung pinag-aralan po natin na si Job, no? Si Job, proud na proud si God kay Job. No? Kahit na naghihirap na si Job, talagang hindi
hindi niya nire-reject si God. Dapat ganun po tayo. Na matutunan po natin yon, no, na kontrolado lahat ni God ang sitwasyon. Amen? Kontrolado po lahat ni God yan. Wala po tayong magagawa. Kaya gagawin lamang po natin is lumapit sa Panginoon. Lord, alam ko, pagpapalain mo ako. Alam ko, Panginoon, is yung mga pagsubok na nadadanasan ko ngayon. O Lord, itatawid mo ako. Yun po dapat po yung pananampalataya po natin. Itatawid mo ako. Dahil sabi nga, no, Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Amen? Awitin mo yun. Awitin mo para din, walang imposible sa ating Diyos. Pag inawit mo yun, naku, talagang mapapaindak ka. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Di ba, no? Sa tingin mo, ang buhay kay hirap. Walang imposible sa ating Diyos. Ito na, ang ganda. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong hinihiling, higit pa sa iyong inaasam. Amen? No, yun po, no, awitin po natin yun. Para hindi po tayo naapektuhan. At konting bagyo lang, ayaw mo nang mag-church. Di po ba, no? Gumawa po tayo ng mga kaparaanan para hindi maapektuhan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, pag hindi po natin natutunan yung maging kontento sa buhay, sabi ko nga po, magiging miserableng Kristiyano tayo. Kumusta na, kapatid? Ito, mabuti. Ba't mo tinatanong? Ganun tayo minsan, no? O, di ba? Kumusta na, kapatid? Ito, pinagpapalat ang Panginoon. Hindi naman niya alam na may problema ka, no? Kapag sinasabi mong pinagpapala ka ng Panginoong Diyos, pagpapalain ka nga talaga ni God. Kasi mayroon pong power yung deklarasyon po natin ng pagpapala. Amen? Natutunan ko lamang po itong mga to sa Panginoon din. Kasi the more na maglungkot ka, naku, gustong-gusto yan ng demonyo. No? Talong-talo ka. Pero kapag pinapakita mo talaga, no, yung kalakasan mo is nanggagaling sa Diyos. No? Susunod po yung pagpapala. Kasi hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Sabi niya, no, ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay hindi mapapahiya. Amen? Amen. At saka yung kausap mo, siya rin mismo, mai-encourage din siya. Tamo to, may problema na napangiti pa. Oh. Amen. Sabi ko nga po, meron pong expiration lahat ng problema. Walang problemang forever. Amen. Ang forever lang po si God. Kaya tayo po, lumapit po tayo parati sa Panginoon. Amen. Makontento po tayo. Kasi yung contentment, natututunan po natin yan sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Amen. In good times, in bad times, kay God po tayo. Pag-aralan po natin si Pastor Paul nung kasama niya si Silas. No, napag-aralan na din po natin to, no? Noong na pulong sila, subuksan po natin doon sa mga gawa. Punta po tayo sa ika-16 na kabanata. Doon po tayo sa mga gawa, 6 na kabanata. Babasahin ko po siya from verse 25. Okay. Ito po. Basahin ko po, no? So, dito, Acts 16 verse 25 to 36, sabi niya, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. At nakikinig naman ang ibang bilanggo. By the way, ang bago nito is si Silas at saka si Pablo is nakulong po sila. Nakulong sila, pinaghagupit sila, pinagpapalo sila, no? Pinagbubugbog sila dahil sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung offense nila. So, ikinulong po sila sa kulungan. So dito ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So hindi lang basta sila kinulong, no? Itinali pa yung kanilang mga paa
nasa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Okay, no? So dito, ito na. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Imagine mo yun. No? Mga pinaghagupit sila, pinagbubugbog sila, pinasok sa kulungan. Pero hindi sila humagulgol, no? Hindi sila nag-iiyak. Ang ginawa nila, umawit sila ng himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yun yung ginawa nila. Umawit sila, nagpuri sila sa Panginoon. Hindi nila sinisi ang Diyos no bakit nangyari yung mga bagay na ganun sa kanila. Tayo po, ilan po sa atin yung ganun na kapag ikaw ay may matinding problema, no? Normally ang ginagawa natin tinatanong natin ng Diyos, Lord, bakit ako? Sa dami-dami ng tao dito sa mundo, marami naman dyan masasamang tao. Hindi sila dumadanas na ganitong pagsubok. Bakit ako, Lord? Kung kailan ako lumalapit sa iyo, ako pa. Ganon tayo minsan, no? Ganon po yung reaction po natin sa mga pagsubok na nararanasan po natin. Dapat hindi daw po ganon. No? Umawit ka lang kay God. Tandaan po natin, kontrolado ni God ang sitwasyon. Purihin mo lamang siya. Gawa ng kagaya ng ginawa ni Pablo at saka ni Silas, nanalangin sila, umawit sila ng mga himno. At doon sa bilangguan, nakikinig pa yung mga ibang bilanggo. May nangyaring himala nung ginawa nila yon. Imagine, no? Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tinikala sa lahat ng bilanggo. No, merong mangyayaring himala kapag po tayo ay nanalangin. May mangyayaring himala kapag inawitan po natin ang God, si God. Amen? Ang magiging himala doon is magkakaroon ka pa ng kapayapaan sa puso mo. Amen? No, yun po yung dapat po nating ugaliin sa oras ng mga ganung pagsubok. Nagising ang mga bantay, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Kasi ikala niya nakatakas na yung mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nainig sa nagpatirapa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabing, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? So nakita nung mga bilanggo at nung bantay yung nangyari kay Pablo at kay Silas, no? Amen. Alam niya ng mga taong ito is pinaggugulpi, pinaghahagupit, pinahirapan, nilagay sa bilangguan, pero hindi sila umiyak, hindi nila sinisi ang Panginoon. Nagpuri sila, nanalangin sila, nagkaroon ng himala. So nakita ito ng bantay. So gusto ng bantay din na makilala, paano ba ako dapat maligtas? Tayo po, yung pong mga kaibigan po natin, alam na Christian tayo, alam nilang Kristiyano tayo, binabantayan nila yung mga kilos po natin, yung nakikita nila sa atin. Kapag nakita nila ang Panginoong Jesus sa buhay natin, sila din po mismo gusto nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. Amen? Amen? No? Ganun po, kaya tayo, yun po yung specialty kasi ng Panginoon kapag tayo pa yung mga dumadanas ng mga pagsubok, tandaan po natin, kontrolado po ni God ang sitwasyon. Dapat alam lamang po natin kung paano tumugon, kung paano tumugon sa mga pagsubok na ganun. Amen? No? Kontento ka nang, sabi ko nga, wala nang lahat, basta si Jesus nasa atin. Pagpapalain po tayo ni God. Nasa atin na po lahat. Amen. Yung pagpapala, hindi po yan nabibili ng pera. Yung kapayapaan, kagalakan, hindi po yan napapalitan ng salapi. At yun po yung mga binibigay po ng Panginoon sa atin. Hindi po natin kailangan maging mayaman para maging masaya.
no? Kung meron lang sana akong ganitong pera, masaya na ako. Ang ganun no? Meron lang sana akong ganitong sasakyan, masaya na ako. Kung meron lamang sana akong ganitong masaya na ako. Hindi po. Ang kasiyahan is nanggagaling lamang po sa Panginoon. Kaya lumapit po tayo sa Kanya parati. Amen? Purihin natin siya. Gagawa po ang Diyos ng himala. Ang pera ay hindi kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang kasagutan po ng ating na magkakaroon po tayo ng kasiyahan dahil sa relationship natin sa Panginoon. Amen? So dito yung pangatlo po naman, so yung una is iwasan po natin ihambing ang ating sarili sa iba. Pangalawa is ang pagkakakontento ay natututunan natin sa Panginoon. Pangatlo po is bilangin natin ang mga pagpapalang binibigay ni God. Magbilang tayo ng mga pagpapala. Halimbawa po tayo ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. Now, bilangin po natin yung mga ginawa ni God sa buhay po natin. No? Makakatulong po 'yon para magkaroon po tayo ng contentment heart. Paano po tayo tinawid ni God ng mga nakaraan na mga pagsubok? Definitely, meron tayong mga answered prayers. Amen. So, balikan po natin yung ginawa ni God sa buhay po natin. Nang sa ganon, yung pinagdadaanan po natin ngayon, hindi po siya mabigat. Amen? Bilangin natin kagaya ng ginawa alam niyo po yung mga Israelita nung sila po ay inalis ni God doon sa bansang Ehipto. Amen. Nung nandun sila sa desert, ang ginawa nila is nagreklamo. Sabi niya, buti paano nandun kami sa Egypt? Sabi nila, kumakain kami doon ng mga masasarap na pagkain. Ngayon, nandito na kami sa disyerto. Sabi niya, walang makain, Moses. Sabi niya, si Moses yung nagpapastor sa kanila. So, ang ginawa nila, inaaway nila parati si Moses. So, ang ginawa ni God, nagpaulan siya ng maraming quail, yung pugo. Nagpaulan siya ng maraming tinapay para magkaroon sila ng Hindi pa rin sila kontento. Inaway pa rin nila si Moses, Gusto rin namin uminom ng tubig. So, tubig. Ang ginawa ni Moses talagang hinampas niya yung rock para magkaroon ng tubig. Galit na galit ang Panginoon. Ayaw ni God yung tayo po yung nagrereklamo. Yung alisin po natin yung pagkareklamador po natin. Ayaw ng Panginoon po yung nagrereklamo po tayo. Yung dapat bilangin po natin yung mga pagpapalang ginawa ng Panginoon. Paano ba ako tinulungan ni God nung nagkaroon ako ng ganitong problema? Ay, salamat po, Panginoon, tinawid mo ako. Amen? Amen po, Paano ba ako tinulungan ni God nung ako'y nagka-COVID? Imagine mo, nagka-COVID ka, ang daming namatay kaya nung COVID. Di po ba, Magpasalamat po tayo, buhay pa po tayo. Kahit na nagka-COVID tayo, buhay pa tayo. Amen? Kaya, yun po, balikan po natin lahat yun yung ginawa ni God. Sa dami ng nagkasakit, nakasurvive ka. Amen? Tingnan po natin lahat yun para mapasalamatan po natin ang Panginoon. Amen po, Ayaw nga pala, tinulungan mo pa pala ako noon, Lord, Oo nga pala, Panginoon, tinulungan mo ako ng mga panahon ng nangangailangan ako. Nung mga pang-tuition ng anak ko, wala akong mautangan. Ikaw yung tumulong sa akin, Panginoon. Yung mga bagay na ganun po, balikan po natin siya. Para magkaroon po tayo ng puso mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Huwag po tayong reklamo ng reklamo, wala po tayong patutunguhan. Alam niyo po yung mga reklamador, Yung mga reklamador pumapangit. Kasi alam niyo kung bakit? Di ba pa nagre-reklamo tayo, umarap ka po sa salamin. Magreklamo ka, umarap pa lang sa salamin, tingnan mo yung itsura mo. Wala akong pera. Di ba yung gano'n, huwag niyo pong sasabihin, wala kayong pera. Mayroon pong kapangyarihan yung mga bibig po natin, Never pong huwag niyo never na sasabihin yung wala kayong pera. Masasabihin mo, may pera ako. Pag sinabi mo may pera ka, di ba minsan may pangiti ka pa o di gaganda ka, di ba? May pera ako. Pautang pag sinabi nila, yan na. Huwag ka pa rin sumimangot. Pagka
buhati tayo, may 5 pesos ako, tig 250 tayo. No? Pag nilabas mo yon, ay nako po, makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Ayaw ni God ng madamot. Amen? Paano naman kung utang ng utang naman, pastor, ganyan. Sabihin mo na lang, mag-pray tayo. Pag umutang, sabihin mo na lang, bigyan na lang kita. Kasi wala akong ganyang halaga. Amen? No? Pero kung may ganyan ka namang halaga, pagkapatid mo, pahiramin mo. Pagpapalain ka naman ng Panginoon. Amen? No? Yan po yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Para buhay po natin is magaang. Magaang po ang buhay kapag kontento po tayo. Kasi kapag hindi tayo makontento, mabigat ang buhay. Mabigat din ang takbo ng pagpapala sa atin. Amen po, no? Alam niyo lang po mga kapatid, no? Dapat lang talaga matutunan natin yung kaparaanan ni God. Kapag natutunan po natin yung kaparaanan ni God, magaang lang po ang buhay. Wala po yan sa problema no? Kasi normal na pong magkaroon po tayo ng problema. Normal po yan sa buhay ng isang tao. Nasa relationship po natin yan sa Panginoon. Amen? Madali po tayong tumanda pag namumroblema po tayo. Bakit tayo mamumroblema? Meron tayong Panginoon na sinasamba. Mahal na po tayo. No? Masasabihin lang po natin, Lord, kayang-kaya mong lutasin ang pinagdadaanan kong ito. Kayang-kaya mo, Panginoon. Amen? Yun po yung sasabihin po natin, dapat ipakita natin sa Panginoon Diyos na meron po tayong pananampalataya, hindi po tayo magrereklamo. Amen? Hindi po tayong bumubulong-bulong. Ano naman to? Problema na naman. Hindi ganoon, Panginoong Diyos. Alam ko, hindi po tapos ng problema to, pero tutugunin mo, Panginoong Diyos. Amen? Ipakita natin yung pananampalataya. Di ba? Sinabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 6, no? Dapat daw kung lalapit tayo sa Panginoon, no? Merong pananampalataya at paniniwala na magagawa niya ang mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Kung wala tayong paniniwala at pananampalataya, no, hindi mangyayari yung mga bagay na inaasam po natin. Amen po, ano? Kaya yun po yung tinuturo ng Diyos sa atin is lumapit lamang po sa Kanya. Walang mahirap gawin ang Diyos. Kung ginawa niya yung langit at lupa, sabi nga, di ba? Ano pa yung mahirap na hindi niya, ano ba yung mga bagay na hindi niya kayang gawin para sa atin? Kaya niya po. Kaya lang tayo lang talaga yung, tinuturuan lang talaga niya tayo kung paano lumapit sa Kanya na may pananampalataya. Maging kontento po tayo kung anong meron po tayo. Huwag nating asamin yung wala. O pwede mo namang i-desire, Lord, with a clean heart. Lord, desire ko pong ito, pero kalooban mo pa rin po ang masusunod. Ganun po tayo. No? Kapag humihingi po tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng ganito, pero kalooban mo ang masusunod. Yung kalooban mo, Panginoon. Amen? Hindi yung kapag hindi binigay ni God, nag-aalta buruto tayo. Naku po. Masisira yung relationship natin. Lalong tatagal yung hinihiling po natin sa Panginoon. Amen? No, sabihin po natin sa sarili po natin, mahal ako ng Diyos. Sabihin po natin yon, makapangyarihan po yun. Sabihin po natin, mahal ako ng Diyos. Ipagkakalob lahat ni God yung aking mga pangangailangan. No, parating niyo po sasabihin yan, mahal ako ng Diyos, ipagkakalob ni God yung aking mga pangangailangan. Amen. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon po sa atin, yung maging grateful heart po ang tawag doon, yung mapagpasalamat na puso. Hindi lamang po yung pinagpapasalamat natin is yung mga gusto natin. Kahit pagsubok yan, pwede mo yung Lord, salamat po sa pagsubok na meron ako. Salamat po, Lord, sa mga pinagdadaanan ko. Dahil alam ko, Panginoong Diyos, no? Dahil alam ko, Panginoong Diyos, itatawid mo ako dito. Ganun po, no? Alam ko, Panginoon Diyos, na hindi mo ako pababayaan. Dapat po parati po tayo may pananampalataya kapag nakipag-ugnayan po tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Amen po. Purihin po ang Diyos. Praise the Lord. So, tingnan po natin doon sa Hebrews chapter 13 verse 5. Last verse ko na po yan. Punta po tayo sa taga-Hebrew. 13 verse 5.
Sabi niya dito, huwag kayong magmukhang pera. Kita niyo po yan. Guhitan niyo po yan. Hebrews chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? Tumatawa si Mother. Guhitan po natin yan. Guhitan po natin yan. Tumatawa kayo. Salita ng Diyos po yan. Kasi yung word of God pong nagsabi niya na, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang sarap, no? Ang sarap po ng salita ng Diyos. Amen po, no? Maraming tumatawa dito sa Zoom. Dito sa Facebook Live, hindi ko lang kasi kayo makita kung anong reaction ng mga mukha nyo. Pero sa totoo po yung sinabi ng Panginoon, hindi po pera ang solusyon ng mga problema po natin. Si Jesus po. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Muli, O Diyos, tinuruan niyo po kami, Panginoon Diyos, kung paano po makontento sa buhay. Lord, hindi po sa kung anong meron kami, O Diyos, hindi po sa mga bagay na meron kami ang kakasaya po ng aming buhay, kundi Lord, kayo mismo, Panginoon Diyos, na nagbibigay ng mga pagpapala, Lord, ang solusyon ng bawat problema, Panginoon Diyos. Lord, marami pong salamat, Lord, na ipinapakita mo po sa amin, O Diyos, na kapag kami po ay may contentment sa buhay, Panginoong Diyos, Lord, at marunong kaming magpasalamat, bubuksan mo ang mga pagpapala po para sa amin, O Diyos. Hindi po nababase sa mga material na bagay ang ikakasaya po namin, kundi po, Lord, nababase po ito sa aming relationship sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, matutunan po namin, Lord, yung makontento sa buhay, sapagkat, Lord, natututunan po ito sa aming relationship sa iyo. Kagaya ng sinabi ni Pastor Paul, O Diyos. At Lord, sa mga pagpapala na binibigay mo po sa amin, buksan mo ang aming mga mata kung gaano po ito karami, O Diyos. Lord, minsan hindi po namin ito nakikita sapagkat, Lord, nagdi-desire pa po kami ng mga bagay na kung anong meron ng aming mga taon na palibot sa amin, Panginoong Diyos. Lord, patawad po, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na magkaroon ng grateful heart, mapagpasalamat na puso, Panginoon. Lord, na pasalamatan ka po namin sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, maipamuhay po namin ito, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, magiging masaya, magiging kaaya-aya ang aming buhay, Kristiyano. Mapagtatagumpayan po namin lahat ng pagsubok. Dahil, Lord, kontrolado mo ang sitwasyon, O Diyos. Kontrolado mo lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. Marami pong salamat at pinupuri ka po namin sa aking mga kapatid na nandito, O Diyos, na nakikinig, Lord, na sa mensahe mo na ito, mangusap ka po sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat po sa may mga pangangailangan, financial, Panginoong Diyos, Lord, ipagkaloob niyo po ito sa kanila, sa may mga sakit karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa may mga relationship problem, maayos po yung kanilang relationship, Lord, between sa magulang, sa anak, O Diyos, sa magkakaibigan, O Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoong Diyos, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy na lumapit, Lord, magpatuloy sa aming relationship sa inyo, Panginoong Diyos. Kayo lamang po ang siyang maparangalan, mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus aming dalangin. Amen. Lahat ng anak ng Diyos pumalakpak sa Panginoon. Palakpakan po natin si God. Thank you, Lord.